So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako no, medyo nagtataka lang po ako ng konti kasi po, hindi po masyadong binabalita ng mainstream media itong bagong pakulo ni Sara Duterte ngayong 2025. Kasi po, bumati na naman, 'di ba, sa pang-apat na pagkakataon or sa pang-apat na taon ni Sara Duterte sa China. So palaging present si Sara Duterte tuwing Chinese New Year, tuwing China founding anniversary, 'di ba? Palagi siyang present. Well, mga kababayan, wala namang problema sana 'yon. Yun nga lang po kasi taon-taon mong ginagawa ito at ikaw lang po yung gumagawa nito. So lumalabas po talaga na pro-China itong si Sara at may mga article po talaga dito no na nagpapakita na si Sara Duterte po talaga ang kandidato ng China. So ngayon, ang lalabas ngayon dito, harangan ng Trump administration ito. Oh. So ito mga kababayan, no, para makuha natin yung narrative, no. So ito, ang unang nakapansin nito si Barry Gutierrez. Ito nabalita to kanina lang di ba? VP Sara always present for China, notes Barry Gutierrez. Ayan, no, tinan yung mukha ni Sara, no, kamukha talaga ni Fiona, no. So ngayon, nabasahin muna natin to, sabi dito. Okay. Okay, lawyer Barry Gutierrez could not help but notice how Vice President Sara Duterte is always present for China. O, di ba? Gutierrez made the observation after Duterte gave a video message during a Chinese New Year event hosted by the Chinese Embassy. O, basta pag Chinese Embassy talaga mga kababayan, especially pag sangkot si Wang Zilian, talagang kiss ass itong si Sara Duterte. Oh, in her video message, Duterte noted that the Philippines and China are celebrating the 50th anniversary of their diplomatic relation this year. Okay. So meron nga tayong diplomatic relation sa China na okay naman 'yun. Pero ang tanong dito, anong klaseng diplomatic relation meron tayo? Itandaan naman po natin mga kababayan na tinatarantado po tayo ng China. Tangina 11 dash line. Susuportahan mo, Sara? Yung pagnanakaw ng teritoryo natin ng China, susuportahan mo yon? Oh. So ito nga yung post niya ni Barry Gutierrez, no? So post niya to sa Twitter ata to, no? Sabi ni Barry Gutierrez, basta China, laging present si Ma'am. Gong Shifa Chai. Sara calls for stronger PH-China cooperation in Chinese New Year message. Okay? So, actually, no, alam nyo, no, meron akong nabasang article dito. Matagal na to 2022 pa to So, sabi dito oh, ito galing itong Nikkei Asia. China bet on Sara Duterte pays off. Okay, no? So, base po ito sa isang article po sa Nikkei Asia na ang antaya talaga ng China or ng CCP sa election ng 2022 ay kay Sara Duterte. Ang problema mga kababayan, yung mga masamang plano ni Sara Duterte sa Pilipinas para makipagkuntsaba sa China naharangan po ng administration na to. 'Di ba? So ngayon, actually kompleto ako nito Saan ba 'yan? Ito Oh. Ito yung video message ni Sara. Panoorin natin. Saglit lang naman to, no? Tignan niyo to. Wait lang, ito. Panoorin niyo to. As we welcome the year of the wood snake, a symbol of wisdom, resilience, and adaptability, we reflect on the aspirations that unite us and guide us towards a brighter future. Congratulations to the Embassy of the People's Republic of China, led by Ambassador Wang Zilian, the Federation of Filipino-Chinese Chambers. Basta talaga kay Wang Zilian talagang no? Talagang present palagi si Sara Duterte, no? So, ang tanong natin dito, anong meron sa China? Anong meron sa China? Alam naman po natin mga kababayan, no? Na ang Davao City po talaga, ang pinaka-partnership niya po talaga dito sa mga negosyo, China. Kaya nga daming Chinese diyan di ba? Si nandiyan si Michael Yang. of Commerce and Industry Incorporated, the Federation of Filipino-Chinese Association
of the Philippines and the Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated for co-hosting this year's Senate. Actually, ito lang, no? Baka sabihin nyo naman masyado akong bitter. Tulad nga ng sinabi ko kanina, wala namang problema na mag-video message ka sa China taon-taon. Eh, ang problema kasi, ulitin ko lang ulit, ikaw lang gumagawa niyan. So, hindi normal yon, abnormal ka. Hindi nga, di ba? Yung mga ibang politicians ba, nakita nyo bang ginagawa ito? Di ba? Si Sara lang talaga gumagawa nito eh. So, isa po itong senyalis po talaga na kung itong babae po na ito ang maging presidente ng Pilipinas, eventually, kung tanga-tanga pa rin ng mga Pilipino sa 2028, eh yari talaga tayo dito. Sinyalis po talaga ito na babalik na naman po tayo nung panahon ni Duterte regarding po sa foreign relations sa China. Di ba? Oh. So, okay sana kung maganda eh. Ang problema, di 1, 2, 3 din po si Duterte ni Xi Jinping. O, di ba nangako si Xi Jinping noon na sila ang magpopondo sa Mindanao Railway Project? So, ano nangyari? Wala. O. So, ngayon, babalik tayo sa dati pag si Sara maging presidente. At alam po ng Amerika yan. Ako naniniwala po ako na alam po ng Amerika kung ano po talaga yung stand ni Sara Duterte. Kasi naman, hindi naman po ganun katanga yung Amerika eh. So, tingnan nyo to ah. So, ito yung message ni Sara Duterte noong 2025. Ngayon, Chinese New Year. Tapos, ito yung message ni Sara last year. Teka lang ah. Kumpleto tayo niyan eh. Oh, saan na ba yun? Oh, ito. Hindi. Oh, last year. Oh, 2024. Oh, watch Vice President Sara Duterte video message during China's 75th founding anniversary celebration. Oh, no Mandarin this time. Dati kasi nag-Mandarin pa siya, di ba? Na trying hard naman. Kaya na 2024 ito. Oh. Tapos, 2023 ito naman. Oh, Vice President Sara Duterte was among the Philippine government officials who extended their greetings in the 74th founding anniversary of the People's Republic of China on Thursday, September 21, 2023. Oh, and then mga kababayan, pag-upo po ni Sara Duterte 2022, ito yung nag-viral, di ba? Yung Shenya. Ito yan eh. Oh, 2022 ito. Di ba? Oh. So ngayon, ito nakita naman 2022. So ngayon ang point ng kababayan, di ba? Obvious po talaga kung ano yung stand ni Sara Duterte sa China. At ayaw po ng Trump administration po niyan. O, ang inaasahan po ng mga Duterte fanatics, ng mga DDS, itong Trump administration po ng Amerika, papabor po sa China. Parang baligtad po nangyari. Kasi po, no, makikita natin dito, no? Ito merong ano dito eh. Merong balita dito. Saan ba yun? Ito. Ay, ito. Actually, na-content ko na to eh. Diba? Trump, top diplomat, pick. China must stop messing around with Philippines. Oh. Ito ano to? Secretary of State ni Donald Trump ito. Talagang na-mention niya po talaga Pilipinas. Oh, Trump, top diplomat, pick. China must stop messing around with Philippines. Oh, di ba? So, ang point ko dito mga kababayan, bakit kasi bilib na bilib itong si Sara Duterte kay Wang Zilian? Tandaan nyo kada greetings po ni Sara Duterte sa China, palagi niya nababanggit si Wang Zilian. Si Wang Zilian mga kababayan, sinto-sinto din po yan, parang si Sara din po yan eh. Tingnan nyo oh. Sabi dito ito last year ito, di ba? Philippines summons Chinese ambassador over illegal baselines in disputed water. Di ba? So ngayon, last year po kasi, di ba, nagbigay nga po ng bagong baseline itong China. Yung 11 dash line. So ang sagot ni Wang Zilian dito, sabi niya dito, Wang urged Philippines to meet China halfway on WPS uphold one China policy. Gago, di ba? Ang point dito mga kababayan, 11 dash line lang gusto ng China. Tapos, ang gusto ni Wang Zilian, makipag-meet tayo sa gitna. Hindi po pwede tayo makipag-meet sa gitna kasi po, meron po tayo yung decision ng korte
ng International Court na sa atin po yung mga teritoryo po na yan at walang kwenta po yung 11 dash line. Eh si Sara Duterte, bilib na bilib kay Wang Zilian eh. Ano ba? Baka na ano ka ni Wang Zilian. Baka nakatikim ka ng kikiam. Ni Wang Zilian, di ba? So ngayon mga kababayan, no? So tingnan niyo to ah. So ngayon, ako naniniwala po talaga ako, 'di ba? Ito nasabi ko na 'to nasabi ko na 'to sa content ko nung nakaraan eh. Ako po naniniwala po ako no na alam po ng Amerika ngayon na si Sara Duterte po ay pro-China. Oo. At ako naniniwala din po talaga ako at base rin po sa history na mayroon pong mga pagkakataon po na ang Amerika po ay nangingialam sa politika ng ibang bansa. 'Di ba? Tulad ng ginawa nila kay Gaddafi, tulad ng ginawa nila kay Saddam Hussein. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, no, kung si Sara Duterte po ang magiging hadlang sa Trump administration para 'di ba para magkaroon tayo ng kapayapaan sa West Philippine Sea para po sa pakikipaglaban natin sa China, eh naniniwala po ako na malaki po yung chance sa 2028 na mangingialam po ang Amerika sa election po natin. Wag lang manalo ang isang presidente na pro-China. Katulad nga po ni Sara Duterte. Markado na yan eh. So tingnan niyo to ha, parang ito yung sinabi ni ano eh, ng diplomat ng US no. Si pangalan nito, si Marco Rubio. Kaibigan ni Trillanes to eh. Oh. Sabi dito ha, Senator Marco Rubio, US President-elect Donald Trump picked to lead the State Department said China should stop messing around with the Philippines and Taiwan. Nothing that is deeply destabilizing actions in the region are compelling the United States counteract. So actually may video dito. Actually ang sarap panoorin nito eh. So sa hindi lang po nakapanood ng video ko nung nakaraan, i-play lang natin 'to saglit, no? Kasi parang music in my ears itong statement ni Marco Rubio, no? Sige. With regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperated and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. Di ba? Trump administration ito. Oh. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan. So actually napanood yun na to eh, di ba? So they are forcing us to take counteractions. So tutulungan tayo ng Amerika, especially itong Trump administration. Di ba? Kasi ito eh, ano to eh, ano ba, yung pinaka-pulisiya po kasi ni Trump is kung ano po mas makakabuti sa Amerika. Eh, ang mga kababayan, kung maagaw po ng China, yung Indo-Pacific, yung mga teritoryo po niya sa Pilipinas, eh hindi po ito makakabuti sa Amerika. Kaya tutulungan tayo ni Trump. Di ba? Well, nagulat talaga ako dito sa statement na to, no? So yun mga kababayan, no, nadaanan ko lang yan, no. So kayo po diyan mga ka-streetways, no. Ano nga po masabi niyo nga po dito sa ginawa na naman ni Sara Duterte na taon-taon na lang ginagawa niya to, no. Na palagi po siyang nagbibigay ng message sa China as greetings. Para ba sa inyo, isabay itong senyalis na talagang pro-China si Sara Duterte na obvious naman? O talaga nag-overthink lang siguro ako, no? Baka OA lang siguro ako, di ba? Hindi, pero Diyos ko naman. Obvious naman po talaga maka-China si Sara Duterte at makikita naman po natin yan sa mga suporta niya mga bobong DDS. O, di ba? So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, syempre pa-like po, subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and bye-bye.